Breaking news, sobra na ito. Grabe ang ginawa nila kay Kong Herrera. Dapat tong malaman ng taong bayan. Ay nako, grabe. Painit ng painit yung mga nangyayaring balita ngayon. Yung mga nasasagap natin, yung mga nire-reaction na natin, mga katunay. Diyos ko, sana tayo na lang si... Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito! Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayan. Hindi maprotektahan ng mga mamahaling bag at relo at mga milyones na mga borloloy si Marikina 2nd District Representative Estela Quimbo. Sana nang may makaharap niya mamahalin, si bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera. Unang tanong pa lang, parang nag-teleport na ang kaluluwa ni Madam Estela sa kahihiyan. Humingi pa nga ito ng Grabe yung Banat yung update sa nag-teleport yung kaluluwa sa kahihiyan. minute suspension dahil hindi niya alam ang isasagot at nang tanungin ulit ni Madam Estela ni Congressman Bernadette Herrera. Dito na napakall a friend si Madam Estela Quimbo. Ayun, parang nai-stop ball si Quimbo rito sa ni Herrera. Nakakuha ng katapa. Kasi sa unang interpolation ang pera ng earmark revenue noong subukan nila itong tignan ay di isn't available. Wala ang pera pero ano nga ba itong earmark revenue na hinahanap ni Congressman Bernadette Herrera? Dahil ang tanong niya kay Madam Estela ay tungkol sa earmark revenue ng gobyerno. Pag sinabi pong earmark revenue, galing po ito sa 5 sources of revenue ng gobyerno sa Chase Income, Payroll, Sales, Property, and Social Insurance Taxes. Kaya po may tinawag na earmark revenue ay kapag may naging exist po sa tariff revenue ng gobyerno ay kailangan po itong i-mark o i-reserve ng Congress sa susunod na taon para isama sa General's Appropriations Act. Dito nalaman ni Congressman Bernadette Herrera na 728 billion pala ang nawawalang earmark revenue na hindi maipaliwanag ni Madam Estela Quimbo. Ay, grabe naman! Sobra! Ba't ganun, no? Kung iisipin mo talaga, no, nabumagsak tuloy yung... Pati yung mic ko nanlalata sa mga nadidinig nating balita. Di ba? Kung tutusin, no, mga katunay tayo, tayo hindi pa tayo nakakahawak ng bilyon, no? Kung meron ba ditong nakahawak na ng mga bilyon, di ba? Milyon. Diba? Kasi di ba? Kaya lang naman sila nagkakaroon ng ganyan, syempre, pera ng taong bayan. Kaya nga may kasabihan minsan, no? May mga ganyan, no? Masarap waldasin yung perang hindi sa'yo. Hindi, diba? May kasabihan na ganyan. Hindi ko naman sinasabing winawaldas nila, pero Diyos ko, kung mga ganyan yung nangyayari, kung totoo man to, diba? O hindi, diba? Siyempre, kung may hinahanap si Kong Herrera, nasaan na nga naman yun, diba? Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay nangangamba ngayon ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumabas na balita na tinanggal na umano sa pwesto ng Kongreso si Congressman Marcoleta at sa kadahilan ng tila hadlang ito sa kanilang mga plano. At baka isusunod nila si Congressman Herrera dahil isa rin ito sa mga bumabatikos at humaharang sa kanilang mga plano. Alam nyo, ito pag-usapan natin to. Si Kong Marcoleta, kung tinanggal man dyan o anuman, yun ay malaking mali. Siguro nga, kung merong usaping ganyan na kaya ka namin tinanggal dito, parang nagiging hadlang ka. Diba? Parang ganun.
Alam nyo, kahit tanggalin nyo ng tanggalin. Kung sino-sino yung tanggalin nyo dyan, kokontra, di ba? Is pumapasok sa isip ng mga Pilipino yan. Pumapasok sa isip ng mga tao. Di ba? Para kasing nangyayari dyan, kung may ganyang nangyayari man, di ba? Parang gustong kontrolin, di ba? Itong pagkakataon na ito. Di ba? Kasi nga, syempre, ito yung pagkakataon ng iba. Ito yung pagkakataon nyo na gumawa ng kung ano-ano, di ba? Pero huwag naman sana. Di ba? Ngayon, kung si Kong Marcoleta is tatanggalin nyo dahil hadlang siya, sa tingin nyo ba magugustuhan ng mga tao yun? At sa tingin nyo ba maiisip ng mga tao na tinanggal nyo si Marcoleta kasi trip nyo lang? Hindi. Naiisipin ng mga tao nga naman yan. Si Kong Marcoleta ay tinanggal nyo dahil siya ay isa sa mga nagiging hadlang na humaharang sa mga gusto nyong gawin. Ganon ang naiisip ng mga tao. Kumbaga, ang image nyo ay sumasama ng sumasama. Kaya nga lagi kong sinasabi din na mas maganda, dapat pinapaganda nyo lagi ang image nyo sa mga tao. Hindi nyo dapat sinisira. Kasi kung siya nagiging kontra siya, kung siya ay tutol sa lahat ng mga ginagawa ninyo dyan o nagiging desisyon, hindi naman po mawawala yan. Kahit naman kay VP Sara, di ba, tumututol din po kayo, di ba, sa mga gustong gawin ni VP Sara. Ganon din naman sa inyo. Merong kapwa kong congressman na tumututol din sa mga ginagawa ninyo. Pero mas maganda kung tumututol, talagang kinukulang lang tayo talaga is sa pagpapaliwanag. Di ba? Kung paano ipapaliwanag ng tama lahat ng mga katanungan na tinatanong sa inyo. 'Di ba? Kaso ang nagiging solusyon, tanggalin si ganito, 'di ba? Patahimikin si ganito. 'Di ba? Imbis na hinaharap natin ang problema para makita ng taong bayan ang hinihintay nilang kasagutan, hindi 'yun nagagawa. So ang nangyayari, kahit tanggalin nyo kung sino-sino dyan, wala ding mangyayari. Ang pangalan nyo pa rin, ang patuloy na masisira. Ang pangalan nyo pa rin ay magkakaroon ng mga negative thoughts. Tama ba ako, negative thoughts? Hindi, mga negatibo, no? Na pag-iisip sa inyo. Ganun yan. Lalong-lalo na sa usaping trilyong budget para sa taong 2025 ay ayon pa sa kanila. Grabe, sobra na talaga ang gobyerno na ito. Next target nila si Congressman Herrera. Paniguradong tanggal sa pwesto na naman yan dahil sa pagbulabog niya sa Kongreso at binasag ang pondong nawawala at ginagamit umano sa walang legal basis. Kaya wala talaga sa hulog ang mga mambabatas. Ay, kung matanggal talaga yan is wala na. Iba na magiging isip ng mga tao niyan. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, kaya kita tinanggal kasi may mga katanungan kang ayaw kong sagutin. Kapag ayaw mong sagutin ang tinatanong sa iyo, dalawa lang ang pwedeng maging sagot diyan. Either guilty ka o may tinatago ka. Di ba? Kung tatanggalin si Kong Herrera, is wala kaming time sagutin yan. Kapag wala ka talagang time sagutin ang mga katanungan niya, ibig sabihin yan, parang inaamin mo na meron kang pagkakamaling ginawa. Pero kung yan ay sasagutin nyo lahat, di ba? At hindi natin siya tatanggalin, diyan lang siya. Di ba? Kasi wala naman akong ginagawang masama. Ganun yan eh. Kapag wala kang ginagawang masama o di maganda, hindi ka dapat tanggalin. Mismong yung tao, kahit yung binabatikos, kahit siya, hindi ko siya tatanggalin. Sasagutin ko kung ano ang tinatanong niya sa akin. 'Di ba? Katulad ni VP Sara. Ulit. 'Di ba? Ihahalin tulad natin doon. Si VP Sara ay dire-diretsong magsalita. Kung ano ang tanong, sinasagot niya. 'Di ba? Pero lang doon sa confidential fund. Dahil alam naman natin confidential 'yun, hindi naman dapat pinag-uusapan 'yun eh. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi dapat pinag-uusapan. So 'yun ay inaayos na. Pinoproseso na yon. Kumbaga, may sariling investigasyon na yon. 'Di ba? Kaya dapat sa mga ganitong issue, no, kinukulang lang tayo sa pagpapaliwanag kung ano ang nagiging paratang sa inyo.
Ganun lang yon. Hindi dapat iwasan. Kasi kung tatanggalin din yan, si Kong Herrera, parang sa pagtanggal sa kanya, parang inaamin na meron kang talagang ginagawang hindi maganda. Diba? Naganid sa pera at kapangyarihan. Sobra na talaga sila. Masyado nilang iniipit at kinigipit ang mga matitinong kongresista. Lalo na kapag hindi nila kaalyado, tanggal agad sa pwesto. Hindi na tayo kaya ang bansa natin talagang parang wala ng pag-asang umangat. Kung lahat ng mga matitinong tagapaglingkod ng ating bansa ay mawawala. 'Di ba? Yan ang mga kailangan natin eh. 'Di ba? Para umangat tayo. Pero hangga't tayo ay may ganyang nakikita na mga problema na nagpapahirap din sa mga Pilipino, hindi tayo aangat. Sus Mariosep, ang daming naghihirap. Buti pa sila yumayaman. Kung ang susunod na sisibakin nila o tatanggalin sa pwesto ay si Congressman Herrera. Dahil isa siya sa mga kumukistyon sa nasabing trilyong budget pondo ng Kamara para sa taong 2025. Kung nagawa nilang sibakin si Marcoleta, ay magagawa din nilang sibakin si Congresswoman Herrera. Ayaw lang talaga nila sa may sagabal sa mga plano nila na pagkamkam sa pondo at pera ng taong bayan. Ayos na ayos, no? Kahit mag-resign, kung totoo man yan, no? Kahit mag-resign ka na, no? Kahit matalo ka sa susunod na eleksyon, no? Dami mo na, Pepe. Goat. Pag-uusapan natin ngayon. Ayun, si Sir Badong Aratiles. Anong tawag dito? Yung interpolation sa pagitan po nito ni Congressman Herrera at saka ni Kimbo, no? Tapos po, tatlo po yung kay Brosas din po. At saka doon sa isang lalaki na nakalimutan ko na po yung pangalan ng congressman. Magaganda po yung hindi po sinasadya. Hindi ko alam kung allowed si Kimbo na magsalita ng ganun. Parang inamin ni Kimbo yung kapalpakan ng kanyang administrasyon na ito. Yan po pag-uusapan natin. Yan po tungkol sa flood control. Dito po sa kay Herrera po, dalawa po. Yung ito pong kay Brosas, yan po yung sa flood control. Yung kay Herrera po, dalawa po. Yung pong savings, saan napupunta yung savings. At saka yung earmark revenue, no? Mag-inject po tayo ng mga paliwanag dyan. At saka dun sa lalaking congressman, yun pong pag-amin ni Kimbo na tayo po ay deficit spending. Ibig sabihin po, taon-taon tayo under President Marcos ay pabaon tayo ng pabaon ng utang, no? Yan po ang inamin mismo ni Kimbo. Ay, grabe! Inamin? Mariosep, ano ba yan? Ano ba yung nangyayari talaga ngayon? Hindi ko na matik. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ayan, dahil ito lang ang tayong channel na makikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, thank you very much muna kay R dito, Panayagwa, na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Okay, alam nyo po, ito po muna, no? Bago po yung lahat. Congressman De Jesus, thank you po. Bago po yung lahat, no? Tinignan ko muna yung mga dyaryo. Ako po ay nalungkot at nabigla, no? Ito talaga yung ating pong mga main media. Yung pong main dalawang main dyaryo natin, yung Philippine Daily Inquirer at saka Philippine Star. Malamang ganyan din yung iba. Wala na akong time. Bago ako nagsimula, tinignan ko muna kung binalita ba nila. Malaki po kasi ito eh. Malaki po yung expose na hindi sinasadyang in-expose ni Estel Kimbo, yung admin ni PBBM. Hala. Sa totoo lang po. Pero sa napakalaking balita nito, halos lahat ng social media, halos lahat po ng vlogger, ito po ang topic, no? Yung sagutan yung interpellation ni Herrera at saka nito ni Kimbo. Katakataka. Talagang news blackout po itong Inquirer at saka itong Philippine Star. Makikita nyo na po, no? Na pagdating sa mga importanteng balita, missing in action, no? Missing in action itong mga malalaking dyaryo na to. Dati po sila kaya nga ko tutuusin, no? Malaki ang nagiging tulong talaga ng social media ngayon. Hindi katulad dati. Kung ganyan pa rin, umaasa sa telebisyon, sa dyaryo, hindi mo talaga makikita yung katotohanan eh. 'Di ba? Puro yun at yun lang. Syempre, alam naman natin kung saan sila nakapanig. Hindi naman nila kasi pwedeng kontrahin yun basta-basta eh. 'Di ba? Alam natin ang kalakaran diyan. Yung iba nagkakaroon ng utang na loob. 'Di ba?
Yung iba, alam naman natin, may nababayaran, may mga ganito. 'Di ba? Kaya ang balita nila is kung kanino lang pumapabor. Hindi katulad ngayon. Kapag naglalakbay ka, no, sa mga ganito, sa mga social media platforms, is nakikita mo, mas lumalawak ang kaalaman mo. Kaya nga uulitin ko uli, gaya nung 2022, 'di ba? Nung 2022. Kaya naman talaga is muling nakabangon ang mga Marcoses dahil sa tulong din ng social media platforms. 'Di ba? Dahil yun na naging basihan ng mga tao para malaman kung sino talaga si Apo Lakay, kung ano ang nagawa niya sa Pilipinas. Marami ako nakausap ng mga kasing idaran ko lang, medyo mas bata pa sa akin, na dati nagagalit sila sa mga Marcoses, nagagalit sila sa kay Apo Lakay, na ganito raw, na kung ano-anong binibintang kay Apo Lakay, ganito, na wala naman daw ginawa, kundi pahirapan ng mga Pilipino. Pero alam nyo ba, no, nung lumabas, di ba, yung lumabas yung mga social media platforms na yan, simula lang dumating yan, at nalaman nila ang tunay na istorya ni Apo Lakay, sa mga nagawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. Alam nyo ba na bumilib sila? At isa din ako doon sa bumilib sa nagawa ni FEM. 'Di ba? Sa Pilipinas. No? Yung paninirang ginagawa nila kay Apo Lakay noon is nabura lahat. 'Di ba? Kaya talaga naman is malaki ang naitulong kay PBBM ng mga social media platforms noon. 'Di ba? Dahil talaga hindi naman siya binabalita noon sa mainstream media. Ang binabalita noon, lagi nating nakikita, di ba, si Lenlen. Hindi, di ba? Hindi siya pinapaboran. Pero ang laki ng itinulong ng SMNI at ng mga vloggers, ang daming tumulong talaga. Ngayon, kung may mga ganyang nangyayari ngayon at wala pa ring social media, malamang ko ang mga tao ay nangangapa pa rin hanggang ngayon sa dilim. 'Di ba? Na ang buong akala nila, ang mali ay tama. 'Di ba? Asahan natin sa pagkuha ng balita eh. Ngayon talagang ako personally, dahil katakot-takot yung sinabi nyo na, Boss Bats, panoorin mo yung ano. Sinagot ni Herrera si Kimbo. Pagkatapos ko mag-live kagabi, napuya tayo hanggang alas 3, pinanood ko yun. Yun pong ang ine-expect ko po pagising ko, nakabalandra na sa lahat ng dyaryo natin. Yung sagutan ni Herrera tsaka nito ni Kimbo. Pag po pala masisiraan yung gobyerno, dehin boki kayo yung mga dyaryo natin eh. Alam niyo po ba, binabalita na nila ngayon, nakapost na po. Nakapost na po sa kanilang mga social media accounts. Yun pong nagaganap ngayon na pagdalo ni Go. Si Alice Go. Panay Alice Go po ang binabalita nila, tinatabo. Wala akong pakialam dyan kay Alice Go. Bahala siya sa buhay niya. Na nila yung naganap na pagkapahiya ni Kimbo. Tinatabunan nila yung naganap na na-expose ni Kimbo yung kapalpakan ng administrasyong ito. Nako before po to, mismo akala natin lahat ng budget okay na okay, no? Kasi sinentrohan nila, dalawa lang eh. OVP, no? Yung Office of the Vice President at saka yung DepEd. Parang lahat ng ahensya walang problema. Yun lang, tanging Office of the Vice President at saka DepEd lang ang may problema. Di po ba? Yan yung lumalabas, kaya gigil na gigil tayo eh. Yun nga yung nangyayari, no? Parang si VP Sara nga lang ang pinakakurakot sa buong mundo eh, no? Parang lahat na, no? Malinis. Yung si Sara Duterte lang ang problema ng bansa natin eh. Dahil sa kanya, nagmahal ang bilihin. Dahil sa kanya, nagkaganito tayo, kaya tayo binaha. Parang sa kanya lahat ang buntong. Parang lahat ng mga naglilingkod ngayon is perfect. Ay, nako. Magkakaroon tayo ng cancer lahat sa pag-intindi dyan, nai-stress tayo lahat eh. Nakaka-stress po. Bakit nila sinesentruhan? Ngayon po, dahil sa plenary debate na, kitang-kita po natin. Ano po una natin na po na? Ito pala si Kimbo, pag hindi po stick to the plan, pag wala pong script, si Kimbo pala nangangapa ng sasabihin, nangangapa pala ng isasagot. Ikalawa, si Kimbo nga, hindi ubra yes or no. Hindi nga siya makasagot ng yes or no lang. Kung si Abante makapagtanong sa Vice President, yes or no lang, Mr. President! Yes or no lang, Mr. Vice President! Yes or no lang! Si Estel pala, hindi kaya ng yes or no lang. Di ba parang kahit sabihin na, alam ko summa cum laude ata siya, no? Nalaman natin.
no, kahit ganyan is talagang napipipi rin. Hindi, magkaiba talaga sila ni VP Sara ng tapang. No, si VP Sara nakikita mo talaga is tuloy-tuloy, hindi siya nai-stack up o hindi siya humihingi ng call a friend, 'di ba? Nakikita mo talaga kay VP Sara na parang totoo yung sinasabi nito. Kasi ang taong hindi nagsisinungaling, dire-diretso 'yan. Dire-diretso magsalita 'yan, walang alinlangan 'yan. Pero kung may alinlangan ka, medyo may tanong 'yan. 'Di ba? Kawawa talaga, hindi nakapagtago sa mga mamahaling Hermes. Ay nako. Pasensya na kayo, Hermes Sana na. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Hindi ka nakapagtago. Oo talaga. Ba't naman Habang kasi? nakikinig, inabot nga ako ng alas 3 eh. Naka-ano pa yun, naka times 2 pa. Pag nanood po ako para mabilis eh. Naka times 2 po yung salitaan eh. Para yung 2 oras, magiging 1 oras lang. Ganun po ako makanood eh. Okay. Alam nyo, pinanonood ko, marami ko natutunan dito, no? Una, sige, isa-isayin na natin. Una, yung nauna naman to si, anong pangalan ng ano? Si Brosas, no? Ito palang 5,500 na sinasabi ni Pangulong Marcos, buhat lang nun siya umupo. Imaginein po ninyo yung buhat lang po noong 2022 hanggang ngayon. Yung sinasabi po na 5,500 na flood control program na pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos, mali po yung sinasabi ninyo na ito pong mga proyekto na to, kasama pa po yung kay Pangulong Duterte. Wala po. Kay Pangulong Marcos lang po to. Ang tanong. Tapos sabi pa ni Brosas, tapos po may ginagawa pa kayo ngayon na 5,000 pa. So 5,500, tapos may 5,000 pang ginagawa, ibig sabihin pinopondohan pa. Araw-araw na 1.4 billion a day. Okay, no? Ang laking pera, di ba? Natataranta sila sa 125 million na kalahating taon na budget ni BP Sara na hindi nawala. Nakita po nila kung nasan eh. Binayad sa mga binayad. Nakalagay doon sa COA report, di ba? Binayad sa mga nagchuchu, sa mga NPA. Hindi lang nakalagay NPA. Doon po ginamit yun eh. Confidential nga. Kaya nga dapat hindi nilalabas yun eh. Yun malinaw na. Yung tinatanong nila is sinagot na. Di ba? Yun pala ang pinagkagastusan nung confidential fund na yun. O hindi na confidential yun. Di ba? Parang matahimik na rin. Di ba? Pero 1 billion a day naman ito. Grabe. No? Yung flood control, siguro kaya mo nang magpagawa ng ano niyan. No? Kahit buong Pilipinas, kaya mo nang pagawa ng mga control niyan, di ba? Binayad sa mga nagturo. Kaya po, galit na galit sila Franz Castro eh. Doon kasi ginagamit. Yan, nakita nyo, reward. Reward lang. Pero para saan yung reward na yun? Nagturo ka. Tinuro niya yung quota. Tinuro niya kung ano. Malaki din na itulong pala. Kaya pala naiinis eh, no? Dami naiinis sa kanya dun. Wala yun. Okay. Wala pong nawala. Naroon nga eh. Na-report nga eh. Ayan, malinaw ito na po, ha? Kung saan ginamit. Po ni Brosas. Nasaan po yung bakit po patuloy na bumabaha? 5,500. Ang laki-laki po ng budget. Ang laki-laki. Laki-laki ng budget. No? Ano po nangyayari? Alam niyo kung ano sagot ni Kimbo? Hindi ko alam kung allowed siyang sumagot ng ganito. Medyo hindi natupad. Medyo hindi daw natupad. Paano hindi natupad? Isa napunta yun. Diba? Grabe. 1 bill. Diyos ko, nakakapanlata mga katunay. Tuloy ko ba to? Grabe. Ang tanong namin, saan napunta yung 1.4 billion budget a day kung hindi pala natupad? Ayun! May bigay nyo na lang kasi sa akin. Ako na lang. Ako na lang papagawa. Noon pa araw, medyo hindi natupad. Bakit namin binabudgetan, hindi pala natutupad? Ay, naku. Ano yan? Bakit hindi na kinwestiyon yung DPWH? Saan nila dinala 1.4 billion a day? Matagal ko nang sinasabi yan eh. Grabe. Medyo hindi ito, para tayo nag-aaksaya, di ba? Baka naman sa isang araw niyan, wala nang magbayad ng buwis niyan. Di ba? Baka mamaya, tama rin na yung mga tao. Ganito na naman ginagawa sa pera natin. Huwag na tayo magbayad ng buwis. Diyos ko po, Mario Josep. Medyo hindi natupad. Ano ibig sabihin na medyo hindi natupad? Yung kickback na ibulsa, pero yung proyekto hindi natupad. Yung ba ibig sabihin nun, Estel?
Grabe, yung sa mga nalalaman ko Ginagalit yung bagote ko. Nako, ipaliwanag nyo to. Talaga na naman kung ano-anong mga issue yung lumalabas ngayon. O tayo, nagre-reaction lang nga. Wala tayong mga, ang source ko, eto si Sir Badong. Kung medyo hindi natupad, nasaan yung medyo pera namin? Ayun. Nasaan yung binadgetan na 1.4 billion a day? Hindi po pwede yan. Baka nandiyan lang, nakatago lang yun. Estel. Kasi di ba Estela? Estel yan eh. Ganun yung bagong Estel Kimbo. Pinaganda pa. Bumabaha eh. Bumabaha ng mamahaling bag mo Estel eh. Nasaan? Nako. Medyo hindi natupad. Nasaan nga yung pera? Medyo isolin nyo. Medyo mahiya kayo ng konti. Nako. Medyo pakapalan lang ba ng mukha? Sasabihin nyo lang hindi natupad? Medyo hindi natupad? Nako. Ano ba Estel? Kau talaga Alam nyo kung yung mga ganyan sagot? Kung hindi ka congressman, kinontempt ka na. Mm-hmm. Kung si Paduano nagtanong sa'yo niyan, medyo hindi po natupad. Wala na. Contempt ka na, Estel. Matagal ko na pong sinasabi yan. Wag na po yung lahat kasi 5,500. Yung pinakamagastos po na 10. Ang dali lang po, kung ako po congressman o senador, ganito po gagawin ko. May baha tayo, may 5,500, pinagmalaki si Pangulong Marcos. Hindi nyo kayang ikutin yung 5,500. Yung 10 pinakamagastos. Ikutin nyo. Naiikot nyo nga yung Pogo eh. Naiikot nyo na lahat. Oo. Basta tungkol sa Pogo. Alam nyo, 3,000 nga yun sa KOJC. Wala kayong pinoproblema. 10 lang. Senador at congressman. Puntahan nyo. Asan yung mga medyo hindi natupad na project? Asan yung medyo hindi natupad dyan? 5,500. May 5,500 pa ulit. Oo. Kinakailangan tuloy-tuloy yung budget eh. Wag muna tayo sa mga tulay at mga kalsada. Dito muna sa baha. Flood control. Yan ang kailangan ngayon eh. Asan po yan? Medyo hindi natupad eh. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Nakakalungkot naman talaga mga katunay yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.